Dahil winter, hindi na ako makapaligo ng araw-araw. Kayo ba? Kaya nyo bang maligo araw-araw pag winter? Lalo na hindi naman kayo lumalabas ng bahay, di ba? So ako talaga, aminado ako every other day. At ang sinusuot ko na nga, ay, pag hindi ako alis at wala naman akong bisita, pajama na talaga as in. Kaya ayan, maliligo si Mami Weng. At ayan, ready ko na ang isusuot ko. Pajama. Ang oras dito ay 2:00 ng hapon, kaya hanggang umaga na to. Hindi naman ako aalis na, dito lang ako sa aking kwarto. Okay. Mas gamitin ang ganitong robe, bathrobe pagka ganitong malamig. Kaya kaysa malaking tuwalya, ito na. Small towel, face towel kumbaga ito. Pang sa mukha at saka sa buhok na rin. Ayan. Nasa pangyayari sa akin noong 3 days ago o 4 days ago na sumabog yung boiler o yung tangke ng mainit na tubig. Kaya kada maliligo ako, ibinababa ko na lahat ng switch. Ayan, no? Kita nyo yan, ibinaba ko. Para lang may peace of mind ako kahit na naayos na ng electrician yun, para mawala na rin yung takot ko. Ibaba ko raw yan general switch. So, walang power ang buong apartment ko ng kuryente. Kung mapapansin ninyo, ayan, medyo madilim. Kasi nga, inoff ko lahat, nakababa ang lahat ng switch. Pati yung pinaka main switch nakababa. So ito, kahit i-open ko itong boiler na yan, dahil walang power, hindi nga siya gagana. So at least may peace of mind ako. Kahit na 99% naman na wala namang mangyayari kagaya dati. Ayan kasi yung boiler namin na yan, ang laki. So yung naliligo ako dito sa baba, nakatabing lang yan ng curtain. Ayan. Bigla na lang sumabog dyan sa taas na yan nga. Biglang makapal na usok. Tapos ang lakas ng tulo ng tubig. Hindi ko alam kung yung isa sa mga nakadugtong na yan ang sumabog or kung alin man. Pero yung boiler na yan, bago na yan, pinalitan ng caretaker. Kaya kung tutuusin, talaga namang wala na akong dapat ipag-alala. Pero dahil nga hanggang ngayon, nakatanim pa rin sa isip ko yung nangyari. Hindi pa rin ako mabalik yung tiwala. Kaya para mabawasan ang aking pangamba, inoff ko na ang main switch ng ilaw, ng lahat ng kuryente. So lahat walang power. Anyway, yun namang aming rep ay matagal bago ma-defrost yun. Kaya kahit 1 oras hanggang 3 oras yung walang kuryente, hindi masisira yung laman. So after ko namang maligo, itataas ko naman ulit ng main switch. Kaya maliligo ako ng kahit na walang ilaw. Anyway, 2:00 lang naman ng hapon, hindi ko kailangan ng ilaw. Nga yung aking bathrobe at towel para sa aking paliligo. Hanggang ngayon ay may trauma pa rin ako sa nangyari yon. Hindi pa rin mawala sa isip ko. Kaya tayo ay palaging mag-ingat, lalo na dyan sa atin sa Pinas, na masyadong delikado yung kuryente. Swerte ko nga raw talaga, sabi ng caretaker, at hindi ako nabagsakan ng tubig. Hindi ko alam kung ang ibig niyang sabihin ay dahil ang tubig ay mainit na mainit or dahil maaring may kuryente yung tubig dahil connected nga sa boiler yun, di connected sa kuryente. Pero naka-off naman yung switch. So, swerte pa rin talaga, hindi ako nabuhusan ng tubig na yun. Yun nga lang talaga, may epekto pa rin sa aking mental ngayon. Mentally disturbed ako. At hindi ko pa mabalik yung tiwala ko na kung ako'y mag-open ng shower hose ay talagang malakas. At gusto ko ay sagana ako sa tubig. Pero ngayon maliligo akong naglagay lang ako ng tubig sa malaking timba. hindi ako panatag na maligo na gamit yung shower na hawak ko. Kasi kada pressure ng tubig parang ako ay ninenervyos na. So siguro na may mawawala din ito after weeks or months. Anyway, magsisimula na naman ako
next week ng new work, kaya hindi na ako dito sa apartment ko titigil. So, ibang environment, ibang shower room, ibang bathroom, kaya sa malamang naman pagbalik ko dito ay okay na ako at hindi na ganun ang takot. Yun lang at maraming salamat at ako muna ay magsashower ng mabilisan by mga langga, tapos na ako maligo kaya i-on ko na ulit itong main switch para may kuryente ang bahay. Opo, dahan-dahan ka Mami Wing. Aray, dami nang napaparay ka talaga kahit wala kang sugat. Ito, ayan, at ito. Okay, yan. Okay na siya. Ayan na, may ilaw na. Ay, dahan-dahan ka sa pagbaba sa mesang mataas. Aray, ang paa mo. Okay. Yan. Okay na. Nakapaligo na rin sa wakas. Hindi ko alam kung kailan magbabalik ang tiwala ko sa boiler na yun. As in, parang palagi kong naglalaro sa aking isip. 2 beses na nga pala yun. Ang una, nung kagirahan dito, naliligo din ako. Biglang, boom! May bumagsak na bomba sa di kalayuan. Ay, di takbo ako. Buti na nakapag-base naman ako ng bathrobe. Tapos nag-iisa ako dito. Ang taguan pa naman namin doon sa likod ng pinto. Ay, no. Pangalawa na nga pala. Teka, i-off ko muna itong switch dahil sayang ang kuryente. Saka ito, i-off ko. Okay, balik na ako sa kwarto at makapagtuyo ng buhok. Ay, salamat po. Kahit natatakot ay nakapaligo rin. Magda-dryer naman ako ngayon ng buhok. Hindi na ako takot ngayong mag-dryer kasi nakaranas na mag-dryer at saka hindi naman sa dryer yung naging pangyayari kundi dun nga sa boiler. O paano, maraming salamat at ingat palagi. Lalo na sa mga bagay na may kuryente. Salamat at God bless us all.